Ating title, Can God Trust You? Mapapagkatiwalaan ba tayo ng ating Panginoon? Ano kaya? Sa palagay niyo mga kapatid, mapagkatiwalaan kaya tayo ng ating Panginoon? Sabi po dito mga kapatid, ito po yung gagamitin nating verse. Sa Lucas chapter 16 verse 10, alam po natin yan, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen. So ito po yung mensahe ng ating Panginoon mga kapatid. Mapapagkatiwalaan po kaya tayo ng ating Diyos? Amen. Ang sabi ng verse natin dito mga kapatid, no? Sana'y mapagkatiwalaan tayo maging sa maliit na bagay. So bilang mga mananampalataya, amen, aminado po tayo, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang biyaya mula sa ating Panginoon. Tunay po ba yan mga kapatid? Na tayo po ay nakakatanggap ng iba't ibang biyaya mula sa ating Panginoon. At marami po sa ating mga kapatid, no, na pinagkakatiwalaan po ng mga bagay ng ating Panginoon. Ano po kaya yung mga pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos? Sa palagay nyo? Pananampalataya. Aside sa pananampalataya, ano pa po yung mga pinagkatiwala sa atin? Oh, yung anak. Diba? Sabi ng Bible mga kapatid sa mga magulang, yung anak yan po ay pinagkatiwala lang na ating Panginoon. Kaya pag naghahandog, binabanggit ko po yan, once na ito, ang batang ito na hinahandog ay inihandog natin sa ating Panginoon. At kung tawagin man niya ng ating Panginoon, yung pinagkatiwalang para sa inyo, ay ibibigay po natin sa ating Panginoon. Dahil pinagkatiwala lang po ito sa atin. At mula sa material na bagay, hanggang sa spiritual na bagay, mga kapatid, tama po ba? Marami pong pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sa spiritual, mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Nandyan po yung gospel, power of gospel, mga kapatid, nasa atin. Nasa atin ang tunay na mensahe ng ating Panginoon. Nasa ating isipan ang pagkakilala sa ating Panginoon. So pinagkatiwalaan po tayo ng maraming bagay ng ating Panginoon. Maging yung mga pag-aari po natin, ito po lahat ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan mga kapatid? Na lahat ng meron po tayo, ito po ay ipinagkatiwala lang sa atin ng ating Panginoon. Kasi pumunta tayo po, ang sabi ng Biblia mga kapatid, dumating po tayo dito sa mundo na wala po tayong dala. Sino po dito nung ipinanganak mayroon ng cellphone? The best ka doon. Yung iba nga pinanganak walang buhok eh. Di ba? Di ba? Ano kaya yun? Ano? Dante Jimmy. Pinanganak kang walang buhok. Mamamatay kang walang buhok. Hindi, kasi wala po tayo dito eh. Wala po tayong dala. Nung tayo po mga kapatid ay pumunta sa mundo, dito mga kapatid, at kung tayo aalis din, ganun din mga kapatid, wala rin po tayong madadala. So, sa ating mga mananampalataya, nabanggit ng Biblia na tayo po ay mga strangers. Tayo po ay mga manlalakbay lang po dito sa mundong ito. So yung mga bagay na meron po tayo, ito po ay mga bagay na ipinagkatiwala lang po sa atin ng ating Panginoon. Kaya tandaan nyo, tingnan nyo mga kapatid, minsan may mga bagay na dumadating sa buhay natin, kapag minahal natin masyado, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Tama po ba? Diba? Minsan yung trabaho natin, napapasobrang tayo. Minsan naman yung pag-aaral, wala mong po kasama sa mga bagay na yan. Huwag lang susubra. Amen. Sa pananampalataya, mas gustuin po natin, mga kapatid, na mag-over tayo sa pananampalataya kaysa mag-over sa mundong ito. Kasi yung pananampalataya, madadala po natin yan sa kabilang buhay. Pero yung mga bagay na tinatangkihin po natin dito, ay hindi po natin yan madadala. Kaya sinabi po ng Biblia, mga kapatid, na mag-impok tayo sa langit. Kaya yun po ang
advice ng Bible, mga kapatid, na sa langit po tayo mag-invoke dahil yung mga bagay dito, masisira po lahat yan. Hindi ko naman po sinasabi, mga kapatid, na masasama yung mga bagay na nandito na tinatangkilik po natin. Kailangan pa rin natin yan, pero huwag lang sosobra. Kaya di ba sinabi ng Biblia, mayroon sa Proverbs 2, mga kapatid, na Panginoon, huwag mo kong pagyamanin ng sobra. Baka makalimutan kita. At Panginoon, huwag mo akong paghirapin naman. Baka mas kupat kita. Parang may pagbabanta, no? Diba? Sa atin kasi, mga kapatid, kaya sabi ng Biblia, yung advice ng Bible, mga kapatid, makontento. Makontento po tayo dahil ang mga, kapag sinabing stranger, mga kapatid, wala ka pong permanent name. Dala, kung maglalakbay lang po tayo, hindi po tayo permanent na dito. Di ba ang citizenship po natin ay sa langit na, simula nang tanggapin natin at puspusin tayo ng ating Panginoon, tayo po ay mamamayan na ng langit. Nasabi ng Biblia. Kaya yung mga mula sa material na bagay hanggang sa spiritual na bagay, ito po lahat ay ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mapapagkatiwalaan po kaya tayo ng ating Panginoon? Lakas ka na lang ibigin sa title, Ayun, mga kapatid, alam niyo, mayroong isang parables, talinhaga ng tusong katiwala. Amen? Nabasa niyo na po yan? Amen. Anong ibig sabihin ng tuso? Mapanglamang. Sakim. Ang sabi ng Lucas chapter 16, yan ay yung parable din mula verse 1 hanggang 13. Sabi po dito, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. Sa English, pag ano natin doon sa English, mga kapatid, manager, si Mampabaw na sabi, ibig sabihin katiwala, mataas ang posisyon. Hindi yung basta pinagkatiwalaan lang. Ibig sabihin, meron po siyang pinamumunuan, manager. Yan po ang sinabi sa English ang mababalsalin. Ang sabi po dito, may taong mayaman na may isang katiwala. Parang si Joseph, pinagkatiwalaan, mga kapatid, ng sa Ehipto. Second in command. Natin po, mga kapatid. So marami po siyang sakop. So ganito din po dito, mga kapatid. Manager ang ginamit na word sa English. Ano po? May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Parang parang yung kaso natin ngayon pinagkatiwalaan natin yung kaba ng bayan tapos nilulustay lang ng ilang tao. Sinong nagagalit? Hindi pa ganun sa atin kasi hindi naman tayo binabaha. Pero kung sa mga lugar na binabaha, talagang galit na galit sa mga taong yun. Amen. Kasi nga, yung para dun sa project na ikaliligtas ay napasama pa. So ito rin, mga kapatid, katulad ng politisya, ay katulad ng tao, mga kapatid, na ito, yung katiwala, ang sabi dyan, pagamat may mga kapangyarihan siya sa ari-arian ng kanyang Panginoon o nung mayaman, mga kapatid, ng kanyang amo, ang sabi doon, mga kapatid ng Biblia, yung pinagkatiwalaan yun, yung mga pagmamayari ng mayaman, siya ang lumulustay. Kaya ang sabi dito, sinumbong siya. Kaya pinatawag, sabi sa verse 2, kaya pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita kung sa iyo, tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. So, masisisante. Napatawag na siguro ito sa sa Senado. Di ba? Napatawag ng kanyang mayaman. Mga kapatid, kasi may naririnig siya. No? Na, hindi naman niya kanyang pera, hindi kari-arian, ay kung ano ang pinagagawa, nilulustay. Kaya sinabi ng katiwala, mga kapatid, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa, hindi ko kayang magbukal ng lupa. Ibig sabihin, hindi niya kayang magtrabaho. Yan talaga, magpumasok na tayo sa pagiging manager. Pag naging foreman na, hindi na kaya maging labor. Hindi, kasi meron siyang tinitignan
dangal. Yung pride niya. Kaya sabi niya mga kapatid kasi, okay na siya eh. Paano ba? Pabewang-bewang na lang mga kapatid. Palakad-lakad na lang. Oh, yan, gawin mo yan. Ganito mga kapatid. Manager na eh. Mataas na katiwala. Pero, ang sabi dito, nung balitaan siya, tatanggalin na siya. Ang sabi dyan, hindi ako magtrabaho. Ayaw ko magpukal. Tapos, nasabi pa niya mga kapatid, nahihiya naman siyang mamalimos. Ibig sabihin, sobrang baba ng binaba niya mga kapatid. Kaya ang sabi po dito sa 4, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. So may palakasan. Bakit? Kaya isa-isa niyang tinawag ang may utang sa kanyang amo. Kaya na nga, utang na. Naningil na. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis. Tapayan yung ano? Tapayang langis, yung mga sa atin. 100 daw po. Ba, mayaman talaga, no? Kaya sinabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. May kickback ah. Discount niya. Kickback. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ang trigo, parang ano yan? Ano yan? Parang bigas sa atin. Trigo, yun pares yun. Iba na yun sa kanila. Ano yun? Wheat bread. Yung mga ginagawa ko yung iba yung trigo sa ano. Pero sa atin, ang katungkas po nun ay bigas. Yan. Kaya sabi nyo, ito, ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Isang daan no? Tapos 80 na lang. Sabi ng mga tapyas. 8. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Kaya talaga pag sa mundo mga kapatid, pag nakakalamang, masaya. Amen? Pag meron kang naiisahan, masaya pag kasama ka nung nakaisa. Nakakaasar pag ikaw naisahan. Kaya sabi po dito, sapagkat, ayan, di ba sa 8, sabi niya, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas ito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundo ito. Meron sinabi po dyan mga kapatid, no? Ang sabi dyan, kaya mga kapatid, huwag tayo masyadong tuso. Sabi po dyan mga kapatid, dahil kapag masyado tayong tuso, ugaling makasanlibutan tayo. Kapag tayo laging pagayon at hindi tayo pagayan, ano po? Ang sabi dyan mga kapatid, no? Na makasanlibutan. At ang sabi po dito, no? Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ibig sabihin, material things. Kaya mag-ingat tayo sa mga material na bagay. Diyan nakikita rin mga kapatid kung ikaw ay tunay na mananampalataya o hindi sa mga material possession po natin. At nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagsasalita. Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Saan po yung tahanang walang hanggan? Sa langit. Amen. Doon po tayo tatanggapin mga kapatid. So, ang sabi po dyan mga kapatid, maging wise tayo sa paggamit natin mga kapatid sa mga material na bagay dito sa mundo. Dahil ang mga bagay na yan ay ipinagkatiwala po sa atin. Kaya maging matalino po tayo. Amen. Sabi niyo po sa inyo mga katabi, maging matalino. Maging wise. Maging matalino.
Kaya ang sabi natin mga kapatid, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Tingnan natin mga kapatid, di ba? Ang sabi po dito, kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, meron talagang blessing. May financial blessing, may mga material blessing na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Pero ang sabi po dito mga kapatid, kailangan sa mga material na bagay na yan, sa mga tinatanggap po natin, mapagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Nagigets yung gusto kong tukuyin mga kapatid? Marami tayong mga tinatanggap sa ating Panginoon. Pero hayaan mga kapatid na maging tapat po tayo sa mga bagay na yan. Binigyan ka ng motor. Kung kailan ka nagka-motor, saka hindi ka nakapag-church. Nung hindi ka pa pinagkakatiwalaan ng ating Panginoong ng motor, talagang kahit lakad, pamasahe, gagawin mo, mabuhat mo. Lahat makapunta lang sa gawain. Talang nandun yung pagpupursige natin. Nung nagkaroon ng sasakyan, ay saka nawala. Ay pastor, pasensya na, may rides kasi pag linggo kasi ang rides lagi. Kasi ganun lang yung maganda kasi pag wala pasok, maraming kasama, pwede mo rides. Yung pinagkatiwalaan mga kapatid ng negosyo ng ating Panginoon, nung walang negosyo, grabe yung faithful sa ating Panginoon, grabe yung pagpunta, lahat pupuntahan. Kilala niyo si Brother Piping, yung mga nakakilala sa iba mga kapatid. Isa po yung si Brother Piping mga kapatid, yung kapatid rin sa Lucena, yun po ay tatay. Hindi pala, yun pala siya nung una. Medyo may edad lang. Lahat po yun lahat ng ganawain, pinupuntahan niya. Kahit youth camp, LM, pinupuntahan nun. Kahit di siya LM, pastor, pinupuntahan nun. Kasi ganun siya ganun yung kagalakan po niya, puntahan niya lahat ng gawain. At sa tunay na buhay mga kapatid, kapus-pus na siya sa gawain ng mga kabataan. Pero siya hindi na namin ka-level mga kapatid. At napapagkamalang pang pastor kasi sa lahat ng gawain Kaya sa atin mga kapatid, kailangan mapagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Magamit po natin sa tama yung dapat nating gawin sa ating Panginoon. Kaya yung mga pinagkakatiwalang bagay po sa atin, na pinagkakatiwala ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid, lahat ng ating mga tinatanggilit, kailangan mapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon para yung tunay na kayamanan ay pagkatiwala din sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung tunay na kayamanan, yan yung kaligtasan. Yan yung kayamanan natin. Ito po yung kailangan nating ingatan, yung ating pananampalataya. Dahil kung nagpipit tayo sa maliliit na bagay, paano pa itong malaking pananampalataya na meron tayo? Ba't ko po sinabing malaking pananampalataya? Inaagaw ito ng kaaway. Ganun yan kahalaga, kaya malaking bagay po yan sa atin. Kaya, huwag sana mga kapatid, mabutasan tayo sa mga material na bagay. Ano mga kapatid, once na mabutasan tayo sa mga bagay na yan, pwede maka-apekto sa ating pananampalataya. Kaya sabi niya mga kapatid, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng di ba sa 11, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundo ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan sa 12? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Nakuha niyo mga kapatid? Medyo nag-iisip tayo. Meron pala mga kapatid na mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin. At meron talaga tayong tunay na pagpapala. So, kailangan mga kapatid, bawat isa po, pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Halimbawa, sa pananampalataya, itong dinadala, sino dito may mga anak sa pananampalataya? Pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya,
ingatan. Halimbawa, ito mga kapatid, sa pastor, malaki po ang aming sagutin po sa inyo. Amen. Dahil sa pananampalataya, sa kailangan po namin gawin mga kapatid para po sa inyo. Malaki po ang aming sagutin po sa inyo. Kaya, iba ho yung iba yung bigat ng responsibilidad po namin. Kasi ilan po kayo itong aming ipinapanalangin. Ilan po itong mga kapatid na kayo na idinudulog sa Panginoon. Kaya sa akin mga kapatid, kailangan mapagkatiwalaan ako ng ating Panginoon na ilit po kayo pupunta sa kalooban po ng ating Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Bagamat tao lang ako, tinutulungan tayo ng ating Diyos. Kaya sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, hayaan mga kapatid na isama mo ang ating Panginoon. Hindi sa galing, sa talino mga kapatid, kundi sa paghingi natin ng karunungan sa ating Panginoon. Diyan po natin makikip ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito mga kapatid, ginamit po ito ng ating Panginoon. Sa 13, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen. So, ang sabi mga kapatid ng Biblia, mga kapatid, na inaakala ng iba ng ang relihiyon ay pagpapayaman. Nakuha niya kay James yun, kay Santiago. Di ba, nabanggit po yun ni Santiago, mga kapatid, na meron pong mga tao na nag-aakala na ang relihiyon ay pagpapayaman. Sino po dito yung pumasok, mga kapatid, dumating kayo sa church ng mahirap, tas biglang yumaman? Wala naman naging instant millionaire po sa atin nung pagpasok sa church, mayaman na agad. Pare-pares man tayo ng sitwasyon po dito. Medyo may mataas ka, may mga lang may iba't iba, pero hindi tayo magkakalayo. Tama po ba? Yung status po natin dito, hindi naman tayo sobrang magkakalayo. Magpang-abot lang din tayo. Tama po ba? Meron dito tayo mga nasa middle class, halos lahat Kung tawagin sa statistic, nasa middle class. Yung iba nga lang, medyo umaano ng kaunti, tapos bumabawi din naman. Amen? So, sa pananampalataya, mga kapatid, may mga pagpapala, may mga blessing, material blessing, financial blessing sa atin ng ating Panginoon na kailangan, pag binigay sa atin ng ating Panginoon, mapagkatiwalaan po tayo dyan. Alam niyo mga kapatid, yung mga material things is a little things sa pananampalataya. Yung mga material na bagay, yung mga pinansyal na bagay, ito yung mga maliliit na bagay lang na kailangan pagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon para pagkatiwalaan tayo sa mas malaking bagay. Ano po yung mga kapatid? Yung mga spiritual na pagpapala ng ating Panginoon. Kasi kung dito mga kapatid sa maliit na bagay ay nagpe-fail tayo, paano pa tayo mapagkatiwalaan sa mga malalaking bagay sa pag-spiritual na bagay mga kapatid? Kaya marami pong pagkakataon mga kapatid na sumasablay tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Niniwala ba kayo dyan mga kapatid? Lahat naman tayo sumasablay. Nabibigyan tuloy tayo ng lesson. Kanina si Ate Ana, nung sa kasi dito, nagpasalamat sila nung prayer meeting, wala kasi kayo Kami-kami lang. Sama din kayo sa prayer meeting. Para kayo mga kapatid. Nasabi dun mga kapatid, nagbigay siya, pinagpala ng ating si Kuya Lindo, natatawag kay Lindo talaga na nakuha niya yung mensahe ni Lord Hindi niya naibigay yung kay Lord, mas malaki pa ko yan dito, nawala. Mas malaki pang nawala. Kasi sa atin mga kapatid, nakakaalam na tayo ng mabuti at wasto na dapat natin gawin sa ating Panginoon. Once mga kapatid na hindi natin nagagawa, talagang nakikita natin, nakukuha natin ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, marami pong pagkakataon na sumasablay po talaga tayo. Amen! Yung trust ng ating Panginoon, yung pagtitiwala sa atin ng ating Panginoon, talagang nabibigo natin sa Lord Yung mga pangako natin, napapako talaga natin sa ating Panginoon. May mga bagay na ipinangako tayo hanggang ngayon, hindi pa natin natutupad sa ating Panginoon. Kaya marami pong pagkakataon na tayo po talaga ay sumasablay. Tayo po mga kapatid ay sunod dito mga kapatid na kiniklaim na siya po ay anak ng ating Panginoon.
Amen. Tayo po'y mga anak ng Diyos na ang anak na tunay pinagkakatiwalaan po yan. Tama po ba? Huwag kang lalabas ng bahay ha, baka may pumasok. May mga pinagkakatiwalaan, medyo bata-bata pa yan. Pag alam natin meron ng, alam mga kapatid, no, ini-introduce natin sa mga maliliit na responsibilidad. O yung iyong kapatid na bunso. Ha? Alagaan mo yan ha. Huwag mong pakainin ng kung ano-ano. So sa ating mga kapatid bilang mga mananampalataya, anak po tayo ng ating Diyos at kailangan po mga kapatid mapagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng unang Korinto mga kapatid, sabi po dito, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen. No? Bilang tayo ay mga lingkod, servant ng ating Panginoon, katiwala ng ating Panginoon, hayaan mga kapatid na matagpuan po tayo ng ating Panginoong mga tapat sa Kanya. Amen. Mas lalo na sa ating talagang mga ginagamit, no, sa may mga ministry, o sino man mga kapatid, hindi lang yung may ministry, sa ating mga kapatid na pinagkalooban ng pananampalataya, kailangan mga kapatid na tayo po ay matagpuang tapat ng ating Panginoon. At ito po ay katungkulan natin. Iniwala po ba yan? Katungkulan po natin maging tapat sa ating Panginoon. Ito po'y bagay na dapat natin gawin at hindi po dapat natin kalimutan. Hindi dapat nating skip mga kapatid yung pagtitiwala, yung pagtatapat sa ating Panginoon. Dahil alin mga kapatid, ang ating Panginoon tunay na tapat po sa atin. Mapalitan man lang natin ang pagtatapat din sa ating Panginoon, masaya na po ang ating Diyos. Sino dito mga kapatid na nakaranas ng pagtatapat ng ating Panginoon? Okay. Kung di lang nag-amen. Ano yung mga kapatid, naging faithful sa atin ng ating Panginoon, isa sa mga bagay na yan, binubuhay ka pa ng ating Panginoon. Yung gumigising ka mga kapatid, isa na po yung indikasyon ng pagtatapat sa iyo ng ating Panginoon, na patuloy ka mga kapatid na nandyan ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil alam natin, every gising is blessing. Bawat pag-gising po natin, ito po ay pagpapala po sa atin. Kahit meron tayong mga haharapin, kaumaga pa lang, meron na tayong haharapin mga magsubo, pero yung katunayan na tayo po'y nagising, ito po'y unang pagpapala ng ating Panginoon sa araw-araw po ng ating buhay. Ilang taon na po tayong ginigising ng ating Panginoon. Sino po dito yung pinaka-elder natin? Sarani na agad. Di ba wala si Nanay Yuning eh. Sino po? Si Sister Lisa. Sister Lisa, ilang taon po yan? 74? 70. O, so mas mataas pa sa 70. Nanay Eden. Ha? 82 po. O, mas mataas talaga ito. Sino mas mataas sa 82? Wala na. Going once, going twice. Okay. Wala na. Pero mga kapatid, makita natin yung kalakasan mga kapatid ni Nanay Belen, no? Nandiyan, naginigising pa rin siya ng ating Panginoon. Grabe yung blessing. Grabe yung pagtatapat po ng ating Panginoon. Kaya sabihin kong hindi tapat si Lord, hindi. Tapat ang ating Panginoon. Dahil ginigising ka pa ng ating Panginoon, may pagpapala at pag-asa ka pang natatanggap sa ating Panginoon. Kaya yung iba, naluluko sila eh. Wala na yata pag-asa. Hindi, gising ka eh. Buhay ko, humihinga ka, may pag-asa. Kaya yung mga walang pag-asa, ano pong ginagawa nila? Inikitil po nila yung buhay nila kasi walang pag-asa. Pero sa atin mga kapatid na nakakaranas ng pagtatapat ng ating Panginoon, nandyan po yung laging pag-asa po natin sa ating Panginoon. Kaya kung paano naging tapat sa atin ng ating Panginoon, maging tapat din po tayo sa ating Diyos. Yes. Amen. Kasi ang sabi po ng 1 Peter mga kapatid, bilang mabubuting katiwala. Sino dito yung mabubuting katiwala? Okay, nadami na sila. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap nyo ng bawat isa sa inyo. Ang sabi dito mga kapatid sa Amplified Version, ayan. Sabi po dito, in English lang yan.
just as each of you has received a special gift. Lahat pala ng mananampalataya, meron pala tayong special na regalo galing sa ating Panginoon. Spiritual talent. Ikaw ay nakakakanta? Good. Ginahiro sa likod. Nakakakanta po tayo mga kapatid ng... Di ba may sila dito yung may na-encounter na pag kumakanta, may kinikilabutan. Kita mo yung anointing, yung ramdam nyo yung anointing mga kapatid. Kapag kumanta mga kapatid, hindi mo magustong umiyak pero napapayak ka. Anointing mga kapatid, may mga ganyan tao yung kanilang yung anointing ng ating Panginoon na nadaloy po sa kanila yung kapangyarihan to convict the heart mga kapatid ng mga tao. So yung mga spiritual talent, marami po yan. Kasunod, and ability graciously given by God. So marami tayong mga abilidad. Sino dito yung maraming abilidad? Lahat ay nagagawa. Sabi nga ng Biblia, we can do all things. Amen. Marami tayong kayang gawin para sa ating Panginoon. Sino dito yung takot sa pulpito? Pero dahil mabuti ang ating Panginoon, napapapunta tayo sa likod ng pulpito. Napapaimik tayo. Sino dito yung takot sa tao? Alam ko, pastor, hindi. Sa salamin lang takot. Nakikita akong masamang bagay. Hindi. Meron tayong ability. We have unlimited potential dahil meron tayong mga ability na ibigay sa atin ng ating Panginoon. At kasunod, employ it in serving one another is appropriate for good steward. Mabuti ang katiwala of God's multiple wasted grace. So, ang dami po mga kapatid, no? Ang ano pala nito? Masyado pala itong malawak. Itong verse nito mga kapatid, marami palang bagay na ibinigay sa akin. Sabi dito, faithfully using the diverse. Ibig sabihin ng diverse, marami. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya pala, marami talagang magagawa. Yung pala yung bigay sa atin, kaya yung maraming kaya natin gawin. No, mapagkatiwalaan sana tayo ng ating Panginoon sa mga bagay dito sa mundo, sa bagay mga kapatid sa pananampalataya. Marami pala tayong magagawa at ibinigay po lahat sa atin yan ng ating Panginoon. Sabi nun, merit gifts and abilities granted to Christian by God's unmerited favor. Yes. Grabe, no? So, ang bawat isa pala sa ating mga kapatid, hindi pala tayo mahihina. Hindi pala tayo talentless. Pwede word ba yung talentless? Walang ka-talent-talent. Lahat pala tayo mga kapatid ay mayroong abilidad. Meron pala tayong gift. Meron pala tayong kapangyarihan. May mga ability pala tayo mga kapatid na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ma-discover. Ipag-pray po natin sa ating Panginoon, Lord, ano ba yung mga ability ko? Para magamit ko yan sa kaharian mo. Panginoon, para hindi naman natitiga yung mga power gifts o ano man ano ba yung mga nasa akin. Lord, gamitin mo ako. Kaya katulad ng sinabi na Isaiah, mga kapatid, yung naghahanap ang ating Panginoon, sino niyang kaya ng ipapagamit? Sino kanyang ahayo mga kapatid? Sino kanyang ipapadala? Nasabi mga kapatid ni Isaiah, Lord, ako, dito ako. Send me. I'm available, I'm able, Lord. Ako, nandito ako. Ganun din sana tayo mga kapatid. Huwag tayong matakot kapag si Lord ang mangunguna sa buhay po natin. Dahil ang ating Panginoon, once na po siya ang manguna, sagot ka ng ating Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, pag pinag-exhort tayo, bakbakan natin. Pag pinakanta tayo, ibigay natin yung the best natin. Sayang naman, tumayo ka na eh. Ibigay mo na yung 100% mga kapatid. Kapag pinapalakpak ka, ipalakpak mo mga kapatid yung mga kamay. Kapag sumigaw ka, ibigay mo na mga kapatid yung pagsigaw mo. Nararapat sa ating Panginoon. Ibigay natin yung 100% kasi hindi naman tayo mauubusan. Dahil merong unmerited favor sa atin ng ating Panginoon. Lahat ay magagawa natin sa ating Panginoon. Kaya ang tanong, can God trust you? Pwede. Amen. Kasi ang sabi po dito, many people want to do great things for God, but few are willing to start small. Amen.
Tama? Kasi marami mga kapatid nangangarap ng malaking bagay sa pananampalataya na hindi matagpo ang tapat sa maliit na bagay. Pag ako yumaman, pagpapatayo talaga ako ng 2 palapag, 3 palapag na church. Okay lang kaya yaman. Ay, yung sa tithes ka ng 100, hindi mo maibigay. Hindi dapat sa maliliit na bagay, mga kapatid, mapagkatiwalaan ka na ng ating Panginoon. Kaya pag ako'y nagkaroon ng ng gift of healing, hindi mo healing, hindi ka nga marunong mag-pray. Paano ka magkakaroon ng ganyang kalaki kapangyarihan? Tama mo ba? Nakuha nyo? Gusto kasi natin yung talagang maka-action star talagang Gusto natin yung bakbakan agad, hindi natin alam, kailangan pa lang yung maliliit na bagay, may gagawin pa tayo. Marami tayong pangarap sa church, maganda po yan, pero simulan natin sa maliit na bagay. Diba? Gusto mo natin gusto natin, halimbawa, ano ba ang pwede mga kapatid, gusto natin gusto mo ba na? Pag ako'y naging chef, wala nang problema, ako na bahala magpakain sa inyo. Kahit anong orderin nyo, okay, Brother Jimmy, kahit ilang putahiyan, tuwing linggo, papakain mo yun. Hindi ka magdalo ng itsura. Simulan po natin sa maliliit na bagay. Amen? Mamaya maintindihan po natin yan. So many people, sabi niya, want to do great things for God, but you are willing to start. Malaking bagay agad yung vision, pero yung maliit na dapat gawin, hindi magawa. Ang 1 milyon, pag nabawasan ng piso, hindi na 1 milyon. Ganun kahalaga mga kapatid ang piso. Ganun kahalaga ang maliit na bagay. Amen. Kaya sino po dito yung nangarap na malaking magagawa niya sa kaharian po ng ating Panginoon? Sino dito yung nangarap? Sabi yun, Lord, hindi na lang ako magpaparinig. Pero pag pinagpala ko talaga ako, ay hindi yan malalaman ni Pastor, may bago na kaming church nila. May kasama pang sasakyan na panghatid sundo. Papasimento ko na din yung papunta kay Nanay Yunik para hindi na mahirap. Di ba may meron tayong mga pangarap. Pero maraming mananampalataya may malaking pangarap. Pero ang hirap gumawa sa maliliit na bagay. Sabi po dito, God tests us in the little things. Ang testing pala ay nasa maliliit na bagay, hindi sa malaking bagay. Bago ka kasi pagkatiwala ng malaking bagay, pagkatiwala ka dapat muna sa maliit na bagay. Yeah? God tests us in the little things before He entrusts us with greater responsibility. Nangangarap tayo ng sasakyan, Ate Anggi. Gusto natin ng Gusto natin ng van. Gusto natin ng Grandia, High Ace. Yung may banyo sa loob. Diba? Nangangarap tayo ng malalaking bagay. Pero yung pagpunta sa church, hindi tayo makapunta. Ano ito tayo babayaran? Yung Granada family, wag lalaking Pero tingnan nyo mga kapatid, yung Granada family, no? Hindi yan taga-Sariaya. Taga-Lucena po yan mga kapatid, pero kahit gabi na, naawa na nga ako minsan, pero rin ako yung pananampalataya ba, nakakahiya din minsan. Diba? Nag-iinulan-ulan na yan. Pero talagang pupunta yan sa gawain mga kapatid. Grabe yung pananampalataya. Yung maliliit na bagay na ginagawa mo sa ating Panginoon, alam ko mga kapatid, bibigyan niya ng malaking pagpapala ng ating Panginoon. Granada family, Brother Darwin, mag-antay ka lang, bibigyan ka ng sasakyan ng ating Panginoon. Hindi sa akin galing kay Lord. Praise the Lord. Mapagkatiwalaan kaya tayo ng ating Panginoon. Medyo nag-iisip din. Amen. Nasabi yan, God does us in the little things before He entrusts us with great responsibility. Itong dalawa, mas malayo talaga ito. Manila ito Sa kalakyang Manila po sila. Talagang nabiyahe po yan gabi. Kaya nyo, magkakaapat na gulong din kayo. Pang-reserve kayo dalawa. Hindi. Papunta talaga dyan ang mga mananampalatayang tapat. Papunta po talaga tayo sa pagpapala mga kapatid. Kailangan lang mapagkatiwalaan tayo sa
maliliit na bagay. We should come from the humble beginning. Doon muna tayo mga kapatid, hindi sa mataas. Doon muna tayo sa maliliit na bagay. Para, pasakay ha. Pasakay. Kapag tayo mga kapatid, pinagpala na ng ating Panginoon. Marami naman tayong kilalang mananampalatayang wala noon. Pero pinagpala na ng ating Panginoon. Dahil po yun sa pagtatapat sa maliliit na bagay. Kaya kailangan nating maintindihan kung bakit natin kailangan maging tapat sa maliliit na bagay. Unang-una, faithfulness in small things reveals our characters. Pinapakita mga kapatid, yung tunay na tayo dun sa maliliit na bagay. Kasi di ba sabi ng Lucas mga kapatid, yung mapagkatiwalaan ng maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Our integrity is proven not in big stage, but in the hidden ordinary moments. Marami kasi tao gusto yung spotlight. Gusto niya siya yung nakikita. Gusto niya sa mga kapatid yung bida. Siya yung number one. Siya yung laging nasa unahan, mga kapatid. Na siya palitan niya ako din eh. Amen. Di ba? Yung mga ganung mga tao, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, yung mga gusto niyang tao, mga kapatid, yung mga mahihina. Ang sabi mga kapatid, di ba yung sabi ng Biblia? Kung ngayon natin mo yung mga mahihina, yung mga yung walang lakas, yung mga mahihirap, mahirap intindihin. Yung mga bagay mga kapatid na parang wala. Kasi kapag nagpalang ating Panginoon, makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay ng taong yan. Kasi maging ang mga nakapaligid sa... Dati nakatira lang yan sa tabing-tabing Hindi naman niya naging kontraktor eh. Naging mananampalataya lang. Pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Si Granada family, di ba? Sabi, at this time mga kapatid, bakal puti. Ngayon, gulong na, gamit nila. Ay, gulong na yung kanilang inaano. Diba? Meron na sasakyan, mga kapatid. Hindi na din pa-jump. Dati, isa pa lang ang kanilang anak. Ngayon, marami na. Pinagpala na. Dumating kayo sa Sariaya. Ilan ang anak nyo? Dalawa. O, pinagpala na ng ating Panginoon. Grabe yung blessing ni Lord, Pag naglakihan yan, mali mo maging presidente yung isa dyan. Amen. So, ang sabi dyan mga kapatid, mapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon, hindi lang mga kapatid, dun sa mga malalaking bagay. Hindi natin kailangan ng stage, hindi natin kailangan ng spotlight mga kapatid, para ipakita natin sa ating Panginoon, Lord, kaya mo akong pagkatiwalaan sa ganito. Ang sabi po dito mga kapatid, sometimes dun sa mga hindi nakita, kasi di ba, our true character reveals pag mag-isa lang tayo. Tapat ka pa rin ba sa ating Panginoon kahit solo ka na? Kaya sana yung paging faithful natin sa maliit na bagay, may reveal natin sa ating Panginoon, Lord, tapat pa rin ako sa inyo. Kahit ordinary lang yung pinag-ano natin, yung ating ginagawa. May kilala ako mga kapatid sa Lucena. Nag-ano lang siya ng bangko eh. Nag-aanay Joshua. Nag-aanay lang siya nag-aanay lang siya ng mga bangko. Siya rin yung naglilinis ng CR. Nagmamak. Masigasig mga kapatid. Estudyante pa lang siya. Ngayon, naka-bios na. Tapos yung bios niya parang sagot pa ng company. Pagas pa. Tapos magkano lang yung binabayaran niya? Parang 1K lang yata. Dahil company na ang bumabayad. Pag nag-qualified na yun, kanya na yun. Ito grabe pagpapala ating Panginoon. Dati ang kanyang iniisod ay yung bangko. Pangantay ngayon, napantay na niya yung parking. Di ba? Grabe pagpapala yun ng ating Panginoon. Pero sana'y mapagkatiwalaan muna sa maliit na bagay. Gusto kasi natin agad yung malaki. Hindi yung maliit muna, mapagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Si David, di ba? Bago siya maging dakila, ano po ang hawak niya? Hindi po sling. Sling at ang harp. Ano po yung kanyang pinamumunuan? Hindi naman mga tao. Mga tupa. Napagkatiwalaan sa doon ng ating Panginoon. Sa tunay na buhay pa nga eh. Nakakapos po siya ng maraming kanta.
nakita yung kanyang pagiging faithful sa nung mag-isa siya. Hindi ang kinakanta niya, kabili, building, magsuro kasi wala man na ng pala tayo. Hindi naman yata tayo kumanta ng gano'n. May 8-8. Kaya Totoy Bibo. Hindi naman eh. Ang kinakanta niya, nagko-compose siya mga kapatid ng awit para sa ating Panginoon. Iba di ba nasa ano? Nasa yung Psalms 23, compose niya po yan mga kapatid. No? Mag-isa lang siya dyan habang nagpapastol ng tupa. No, wala namang cellphone kasi noon. No, nagdaan siya. Yung Panginoon pa rin mga kapatid ang kanyang pinapasalamatan at pinagkatiwalaan siya sa malaking bagay. Amen. Naging pangalawang hari mga kapatid ng Israel. Kasunod mga kapatid, faithfulness in small things bring greater opportunities. Sino gusto magkaroon ng malaking opportunity? Maging faithful po tayo sa maliit na bagay. Ang sabi ng Matthew chapter 25, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ito po yung parable of talents. Di ba? Napagkatiwalaan siya sa maliit na bagay, kaya ang gagawin ng ating Panginoon, ipapahamahala sa Kanya ang malaking bagay. Halaga mga kapatid. Ang sabi dito, God, ba't may 25 pa rin? Wala na yan. Ano lang ito? God, wala na yan. God promotes those, baka hanapin nyo eh. Wala na po yan. Ano lang ito? Quote na ito. God promotes those who show diligence in little responsibilities. Amen? Pinopromote ng ating Panginoon yung siyang nagiging tapat sa mga maliliit na responsibilidad. Yung magpawalis-walis dyan, maganda kayo, ilang taon na lang mga kapatid. No? Hindi na ganito kalaki ang wawalisin nyo. Malaki na ang wawalisin nyo. Amen? Oh, yung mga nagpupunas-punas dyan, yung mga nagmamap dyan. Hindi na ganito kaliit ang inyong pagpapalain ng ating Panginoon, malaki na ang mamapin nyo. Kasi na-promote ng ating Panginoon yung naglilinis na CR. No, hindi na isang CR ang lilinisin nyo. Yung mga bangko mga kapatid, no? Yung hinahanay nyo, hindi na ganito. Libo na. Ibig sabihin, ipupromote tayo ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, alam niyo yung lugar ng POA? Pentecostal of Alexandria sa Indiana, yung nakikita ng BOTT, yung may mga preaching at kumakanta. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao po doon, alam niyo mga member doon, mga judge, mga hukom, may mga sheriff, police, mga professional mga kapatid. Ganun po yung mga tao doon. Alam niyo yung mga ginagawa nila? Pag napunta po sila sa church mga kapatid, yung doktor, siya yung nag-aabang ng mga tao sa unahan. Siya yung usher. Kahit sila itinasa ng ating Panginoon, pero pagdating sa gawain ng ating Panginoon, mababa pa rin. Amen. Sabi doon, yung mga nagwe-welcome doon, yung pala yung mga sheriff. Chef, siguro parang yung police na ng bayan nila mga kapatid. Sila yung mga nagwe-welcome. Minsan kaya huwag tayo pag tayo pinagpalang ating Panginoon, huwag pumasok sa utak natin kung paano tayo itinataas ng ating Panginoon, mas lalo dapat tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya Brother Joshua, kapag ikaw ay mayaman na, magpantay ka pa rin naman. Pantay ka pa rin naman. Ano ba na yan eh? Skill. Sabi niya mga kapatid, no? Kasulad mga kapatid ni Joseph, the dreamer, no? Siya po ay naging tapat sa lahat ng pinuntahan po niya. At yung pagtatapat niya mga kapatid sa lahat, di ba? Siya ay naging kay Potiphar, napapunta mga kapatid sa sa kulungan. Lahat naging tapat po siya mga kapatid. Kaya pinilungkot siya ng ating Panginoon hanggang second in command mga kapatid sa buong Ehipto dahil sa pagtatapat niya sa maliliit na bagay. At hindi naka-highlight yung pagtatapat niya. Parang kulungan, highlight. Hindi highlight yun mga kapatid, nakakulong nga eh. Pero natagpuan po siya ng ating Panginoon na tapat pa rin naglilingkod. Tapat na
mananampalataya. Sa 3, sabi po dito, faithfulness in small things pleases God. Yung magiging tapat natin sa maliliit na bagay, ang sabi po dyan mga kapatid, ito po ay kinalulugod pa rin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. God appreciates every detail of what you do. Minsan may ginagawa tayo sa ating Panginoon para sa mga kapatiran na hindi naman natin binobroadcast. Nagpe-pray tayo sa kanila. Minsan may nag-aabot tayo sa kanila. Hindi naman natin binobroadcast yung mga bagay na yan eh. Ayaw natin maging highlight. Oh, ako'y nagbigay ng 50 kay brother para may pamasahe. Wala naman tayong ginagawang ganyan eh. No? Nagbigay ako dito ng gulay kasi, oh, ito gulay, ito yung bigay ko. Ano ba ang ginagawa mga kapatid? Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, sa church, mga kapatid, sa kanila ng ating Panginoon, iginagrat yan ng ating Panginoon. Ikinatutuwa po yan ng ating Panginoon. Amen. At yung mga simpleng bagay po yan, mga kapatid, yan po ay siyang magpapalapit lalo sa ating Panginoon. Even simple acts, prayer, kindness, service, ano po, kung ito po lahat ay ginawa po natin na merong sincerong puso, magbibigay po ito ng kalwalatian sa ating Panginoon. Nasabi ng Biblia, mga kapatid, no, na lahat ng ginagawa natin ng buong puso, ano po, ay kinalulugod po yan ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, may binanggit po ito sa Jeremiah chapter 4 verse 10. Yung sa English, may binanggit po yan, the day of the small things. Meron pa naman, araw ng maliliit na bagay. Meron pala kayong kapistahan eh. Bagay pala, oo. Kala ko kahit Sapagkat sinong humahamak sa araw ng maliliit na bagay? Tinignan ko yung mga kapatid, ito ba itong day of the small things? Ito po kay kapistahan, hindi pala. Ang sinasabi lang po dito sa Araya, kung titingnan po natin mga kapatid yung konteksto, yung ito pala yung pasimula nang i-rebuild po nila yung wall of Jerusalem. Sabi doon mga kapatid, yung pasimula, di ba, pag may tinatayo yung building, yung cornerstone, yung pasimula, napakahalaga po yun. Kaya sabi po dito mga kapatid, sino humahamak sa maliliit na bagay? Ganun din, kung tayo mga kapatid ay magsisimula lang magtapat sa maliliit na bagay, ikalulugod po yan ng ating Panginoon at hindi po tayo hahamakin. Kaya mga kapatid, no, kung nag-aasam po tayo na gumawa ng malaking bagay sa ating Panginoon, simulan po natin ito sa maliit na paggawa sa Kanya. Kaya matagpuan tayong tapat sa maliit na bagay. Ngayon, ang tanong, can God trust you? pwede. Amen. Sabi ko may sinabihan akong isang kapatid natin, huwag mo na lang sabihin, ipakita mo na lang. Kasi minsan yung mga sinasabi natin, doon pa tayo nagkakasala. Sabi ko sa kanya, pakita mo na lang. Masaka ka ng mga ako, ipakita mo na lang. Ganon din sa ating Panginoon. Kung gusto natin na tayo mga kapatid ay pagkatiwalaan ng ating Panginoon, huwag natin sabihin, gawin po natin. Dahil once na gawinawa po natin yan at nalagod ang ating Panginoon, hallelujah, alam natin na ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi lang spiritual. Nandun dyan din po yung material, kung ano man lahat ng aspeto ng pagpapala, ibibigay po sa inyo yan ang ating Panginoon. Kaya, pagkatiwalaan kaya tayo mga kapatid, sabihin niyo sa inyo katabi, gawin natin. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga maliliit na bagay, ha? Huwag natin kakalimutan po yan. Kahit maliit na utang yan, bayaran mo na. Bago pa lumaki. Bayaran mo na. Baka lumaki pa. Mahirap din yan mga kapatid. Kaya simulan mo pauti-uti. Babayad na ako. Hindi, may utang tayo sa ating Panginoon.
Marami tayong utang kay Lord. Simulan natin sa maliliit na bagay. Sino dito maraming utang kay Lord? Simulan po natin sa maliliit na bagay. Para kahit pa paano, yung mga maliliit, pag pinagsama-sama, malaki po yan. Kapatid. Simulan po natin. Amen. Hallelujah. At tayo po'y manalangin, Panginoong Isus. Hallelujah. Muli kami po'y nagpapasalamat ng lubos. Tunay kang mabuti sa bawat isa sa amin, Panginoong Isus. Ayan, Lord. Hallelujah. Na sa aming pagtatapat, sa aming paglilingkod, Panginoon, habang hindi ka po dumadating pa, ayan God, hallelujah, na matagpuan mo po ang bawat isa po sa amin, Panginoong Isus, na nagtatapat sa iyo at patuloy, Lord, na gumagawa sa iyong kalooban, Panginoong Isus. Ayan, Lord, naturuan mo pa kami na maging tapat sa mga maliliit na bagay at kung kami maging karapat-dapat na, Lord, salamat dahil kami po, Panginoon, ay pagkakatiwalaan mo na sa malaking bagay. Salamat, Panginoong Isus, at kung meron pang mga bagay, Panginoong Isus, na humahad lang kung bakit hindi namin nagagawa ang mga bagay na ito, Lord. Tulungan mo po kami na makonquer namin ang mga bagay na ito at hayaan na lumago kami sa iyong salita at magawa namin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoong Isus, at patuloy, Lord, na basbasan mo ang mga salitang narinig ng bawat isa, Panginoong Isus. At po ito, hayaan, God, hallelujah, na manakaw ng kaaway ang mga salitang ito sa kanilang puso. Pagkos, Lord, hallelujah, ito'y mapanatili po namin sa aming puso at magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Isus. Pinupuli ka namin in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, mga kapatid. May